Ang ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 13. Si Absalom, isang anak na lalaki ni David, ay may magandang kapatid na babae, si Tamar. Si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae, ay umiibig kay Tamar. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito, siya ay nagkasakit. Hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar, sapagkat ito'y isang berhen. Ngunit may napakatusong kaibigan si Amnon na ang pangalay Honadab. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Semeya. Sinabi ni Honadab kay Amnon, "Ikaw ay isang anak ng hari, ngunit tuwing umagay napapansin kong matamlay ka. Bakit ba?" Ipinagtapat ni Amnon na umiibig siya kay Tamar, kaya't sinabi ni Honadab, "Ganito ang gawin mo, mahiga ka sa kama at magkunwari kang may sakit. Pagdalaw ng iyong ama, sabihin mong papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo." Kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, "Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin." Ipinagbilin nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda ito ng pagkain. Nagpunta naman si Tamar at dinatnan niya itong nakahiga. Kumuha siya ng minasang harina at nagluto ng ilang tinapay habang pinagmamasdan siya ni Amnon. Kinuha niya ito sa kawali at inihain kay Amnon, ngunit ayaw nitong kumain. Inutusan niyang lumabas ang lahat maliban kay Tamar. Pagkatapos sinabi niya, "Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako." Dinala nga niya sa silid ang pagkain ni Amnon. Nang ibibigay na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Amnon ang kamay ni Tamar at sinabi, "Sumiping ka sa akin, kapatid." "Huwag, kapatid ko," sabi ng dalaga. "Huwag mo akong halayin. Hindi iyan pinahihintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalayang ito. Lalabas akong kahiya-hiya sa buong Israel. At ikaw, ano pa ang mukhang ihaharap mo sa mga tao? Bakit hindi ka nalang magsabi sa hari? Palagay ko'y hindi siya tututol. Napakasalan mo ako." Ngunit hindi nakinig si Amnon at dahil mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Pagkatapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya ng pagkamuhing higit pa kaysa sa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito. "Umalis ka na," sabi niya kay Tamar. "Hindi ako aalis," sagot ng babae. "Ang pagtataboy mong ito ay masahol pa sa kalapastangang ginawa mo sa akin." Ngunit hindi siya pinansin ni Amnon. Sa halip, inutusan nito ang isang katulong niya, "Palayasin mo ang babaeng iyan at ikandado mo ang pinto." Pagkatapos, pinalabas nga siya ng katulong at ikinandado ang pinto. Suot noon ni Tamar ang damit na may mahabang manggas, ang damit na karaniwang sinusuot noon ng mga berheng anak ng hari. Pinunit niya ito at nilagyan ng abo ang kaniyang ulo. Pagkatapos, tinakpan ng kaniyang mga kamay ang muka at umalis na umiiyak ng malakas. Nakita siya ni Absalom at tinanong, "May masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon may, huwag mo nang alalahanin. Siya'y kapatid mo rin, kaya't manahimik ka na lang." Taglay ang matinding kalungkutan, si Tamar ay nanirahan na lang sa bahay ni Absalom. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Si Absalom na may suklam na suklam kay Amnon dahil sa paglapastangan nito sa kapatid niya si Tamar. Hindi na niya ito kinibo mula noon. Pagkaraan ng 2 taon, inanyayahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari upang saksihan ang paggugupit sa kaniyang mga tupa sa Balhazor.
Ang paggugupit sa kaniyang mga tupa sa Baal-Hazor, malupit sa Ephraim. Lumapit siya sa hari upang ipaalam ang bagay na ito, at tuloy anyayahan naman siya at ang kaniyang mga pinuno. Huwag na, anak, wika ng hari. Maaabala kang masyado kung dadalo kaming lahat. Pinilit siya ni Absalom, ngunit hindi rin pumayag. Binasbasan na lang siya ng hari. Bago umalis si Absalom, sinabi niya sa hari, "Kung hindi kayo makakadalo, si Amnon na lang po ang pasamahin ninyo sa amin." "Bakit mo siya isasama?" tanong ng hari. Ngunit nagpumilit si Absalom at pinasama na rin ng hari si Amnon at ang iba pang mga kapatid nito. Iniutos ni Absalom sa kaniyang mga alipin, "Bantayan ninyo si Amnon, at kapag lasing na, sisenyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot. Ako ang mananagot nito. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili." Ganun nga ang ginawa ng mga alipin. Pinatay nila si Amnon, kaya't nagmadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari, sakay ng kanilang mola. Nasa daan pa sila ay may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lalaki ng anak niyang lalaki. Kaya tumayo siya, pinunit ang kaniyang kasuotan at naglupasay sa lupa. Pinunit din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Ngunit si Honadab, ang pamangkin ni David kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, "Huwag po kayong maniwala na pinatay ang lahat ninyong anak na lalaki. Si Amnon po lang ang pinatay. Siya po lamang ang pinag-initan ni Absalom. Ngunit nang pagsamantalahan niya si Tamar, kaya huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga po si Amnon lamang ang pinatay, samantalang si Absalom ay tumakas matapos ipapatay si Amnon." Ang bantay sa palasyo ay may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol sa gawin ng Horonaim. Kaya sinabi ni Honadab sa hari, "Dumarating na po ang mga anak ninyo tulad ng sinabi ko sa inyo." Nag-uusap pa sila ay dumating nga ang mga prinsipe na nag-iiyakan. Umiyak na rin ang hari, ang kaniyang mga lingkod. Mahabang panahong nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom naman nagtago kina Talmai, anak ng haring Amihud ng Hesur. 3 taon siyang nagtago roon. Pagkalipas ng pagdadalamhati ng hari sa pagkamatay ni Amnon, nananabik siyang makita si Absalom.